Biglang napagtanto ng lalaki na malapit na ang katapusan ng mundo, kaya ginamit niya ang lahat ng credit limit ng 3 credit card para mag-imbak ng pagkain. Nagulat ang cashier sa kakaibang kilos na ito. Maingat na tinanong ng lalaki si Given kung malapit na ba ang katapusan ng mundo. Dapat ba raw siyang mag-absent sa trabaho para magtago? Pinayuhan ni Given ang lalaki na umuwi na agad. Kakatanggap lang ni Given ng tawag mula sa kanyang ate na doktor. Sinabi ng ate niya na biglang sumiklab ang isang nakakatakot na trangkaso sa buong ospital. Hindi na nila makontrol. Nagkakagulo na. Lahat ay mga pasyenteng may lagnat, sipon, at ubo. Mahigpit na ipinagbili ng ate kay Doivan na mag-imbak agad ng mga gamit at hanapin ang kanyang kuya na nakatira mag-isa, si Frank, at anuman ang mangyari, huwag lalabas, at huwag maniniwala sa anumang balita. Sadyang itinatago ng media ang tungkol dito. Mas marami ang nahawa kaysa sa bilang na iniuulat. Naniniwala si Given sa sinabi ng kanyang ate, pero hindi siya makaalis ngayon. Kalahating oras kanina, nakita ni Given ang isang batang babae sa may pintuan ng teatro. Ang yaya na nag-aalaga sa kanya ay dinala sa ospital dahil sa trangkaso. Nang makita ang batang babae na nag-iisa, nanaig ang kabutihan ni Given. Napasya silang ihatid ang bata sa bahay nila. Matapos sumakay ng tren, sa wakas ay nakarating sila sa bahay ni Kristen. Pero madilim sa loob ng bahay. Paulit-ulit silang kumatok pero walang sumasagot. Malinaw na wala ang mga magulang ni Kristen sa bahay. Ang mga kapitbahay ay alinman sa matatanda na hindi na kayang alagaan ang sarili o kaya'y mga masasamang kapitbahay. Hindi maganda ang kanilang relasyon. Sa madaling salita, walang pwedeng mag-alaga kay Kristen. Nang makita ni Given ang batang nanginginig sa lamig, lumambat din sa wakas ang puso niya. Napagdesisyonan niyang pansamantalang alagaan ang bata. Pumunta silang dalawa sa isang supermarket. Sa pinakamabilis na paraan, si Given. 4 na malalaking kariton na puno. Nakakatakot ang itsura. Kahit si Kristen na walang muang ay nakaramdam ng kaunting kaba. Tinanong niya si Given kung makikita pa ba niya ang kanyang mga magulang. Sa harap ng tanong ni Kristen, ang tanging magagawa ni Given ay sabihin sa kanya ang totoo. Puno ng panganib sa labas, isang pagkakamali lang ay mahahawa ka. Ang dapat gawin ngayon ay maghanap ng mapagtataguan. Binigyan ni Given si Kristen ng 2 pagpipilian, sumama sa kanya sa bahay ni Frank, o sumakay mag-isa pa uwi para hanapin ang kanyang ina. Nag-alangan si Kristen ng 1 segundo at tahimik na naglakad sa gitna ng gabing manyebe. Nanghihinayang si Given sa maliit na likod ng batang babae, kaya hindi niya masabi na nagsinungaling siya na nakausap na niya ang mga magulang ni Kristen. Pinakiusapan daw siya ng mga ito na pansamantalang alagaan ang bata, kaya naman, isang matanda at isang bata ang hirap na itinutulak ang kariton papunta sa bahay ni Frank. Sa daan, nakita nilang dalawa ang isang kotse, na bumabangga sa isang malaking puno habang todo ang selinyador. Lalapitan sana ni Given para tingnan pero biglang binuksan ng driver ang pinto para bumaba. Dahil dito, natakot si Given at itinulak niya pabalik ang pinto ng kotse. Alam niyang nahawaan na ang driver. Pinagsabihan ni Given ang driver na huwag bumaba para saktan ng iba. Tatawag daw siya ng ambulansya. Nang makita niyang walang tigil sa pag-ubo ang driver, napagtanto ni Given na hindi na sila maaaring magtagal sa labas. Kaya dali-dali niyang dinala si Kristen sa bahay ng kanyang kapatid. Pagdating sa apartment, binati ni Given ang gwardya sa pinto at dali-daling pumasok sa elevator. Nang malapit nang magsara ang pinto ng elevator, sumingit ang isang babae. Nagbago ang tono ni Given at seryosong pinalabas ang babae. Sa wakas, nakarating sila sa bahay ng kanyang kapatid nang walang anumang panganib na naranasan. Nakita niya ang kanyang kapatid kasama ang isang batang babae na hindi niya kilala. Parang hindi maintindihan ni Frank noong ipinapaliwanag ni Given. Ipinapaliwanag niya kay Frank ang lahat. Isang umaatungal na eroplano ang lumipad malapit, halos sumayad sa bintana. Bumulusok sa parke sa tapat, nagliyab. Sa pagkakataong ito, mapapaniwala na si Frank, talagang nasa bingit ng pagtatapos ang mundo. Sa isang iglap, lumipas ang 80 araw, naubos na ang pagkain. Isinama ni Given si Kristen para maghanap ng mga gamit sa labas. Nakakatakot ang katahimikan sa pasilyo. Ang gwardya sa ibaba ay matagal ng malamig. Sa labas, nababalot ng puting nyebe ang buong lungsod, naging isang mundo ng yelo at nyebe. Dinala ni Given si Kristen sa kabila ng nagyayelong lawa at sa gitna ng kagubatan. Sa wakas, nakahanap sila ng maliit na kubo sa gitna ng nagyayelong lugar na ito.
Dito muna sila pansamantalang naninirahan matapos ang biglaang sakunang ito. Halos kumitil ito sa buhay ng kalahati ng populasyon ng mundo. Sina Given at Kristen ay nagsusumikap na mabuhay sa gitna ng pagtatapos ng mundo. Buti na lang, matalino si Kristen at mabilis matuto. Marunong na siyang bumaril at gumamit ng kutsilyo. Nagtutulungan silang dalawa at nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso. Unti-unti na ring gumaganda ang buhay nila. Pero kamakailan lang, napansin ni Given na nagbago na si Kristen. Nabighani ang batang babae sa comics na tinatawag na Station 11. Nakatuon lang siya sa pagbabasa, hindi man lang pinapansin si Given. Nang araw na iyon, gaya ng dati, lumabas sina Given at Kristen para maghanap ng mga supply. Si Given ang bahala sa pagpasok sa bahay para kumuha ng libreng gamit, habang si Kristen naman ang nasa itaas na may hawak na baril para magbantay. Kapag may panganib, papaputok si Kristen para protektahan si Given. Pagkapasok sa bahay, binalot ni Given ang lahat ng pwedeng magamit at dinala. Sa huli, kumuha pa siya ng isang nakakatawang peluka, nang handa na siyang bumalik na may dalang maraming gamit. Isang babaeng armado biglang sumulpot, binaril si Given, buti na lang at hindi siya malubhang nasugatan. Samantala, nang hindi nakatingin ang babae, gumanti siya ng atake, tumayo at dali-daling tinawag si Kristen para magpaputok. Pero sa pagkakataong ito, abala si Kristen sa pagbabasa ng comics. Hindi niya naririnig ang paghingi ng tulong ni Given, kaya medyo nagalit si Given, at sa pag-uwi, tahimik niyang itinapon ang libro. Halos ikamatay niya dahil dito, sa nyebe. Hindi nagtagal, napansin ni Kristen na nawawala ang comics. Nagkaroon silang dalawa ng matinding pagtatalo. Kahit na sa nakaraang taon ay nagtulungan sila, at naging malapit na parang pamilya, ngayon ay may lumitaw na maliit na lamet. Gayunpaman, kahit nagtatalo sila, nang makita ni Given ang maliit at nagtatampong mukha ni Kristen, tuluyan siyang nagpatalo at nagsuot ng makapal na jacket. Sa kabila ng malamig na hangin ng gabi, bumalik siya sa dating daan para hanapin ang comics. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, natagpuan ni Given ang comics sa nyebe. Nang handa na siyang bumalik, isang gutom na lobo ang biglang sumulpot at itinumba siya sa lupa. Agad na tumili si Given sa sakit habang nagpupumiglas. Sa wakas, nakabaril siya. Kinabukasan, nagising si Given sa gitna ng nyebe. Bagaman maswerte siyang nakaligtas, malubha ang kanyang mga sugat. Hindi niya kayang tumayo at maglakad pa uwi, kaya hirap siyang gumapang pasulong. Ang bawat paggapang ay labis na masakit. Bago pa man siya makarating sa kubo, isang tricycle mula sa malayo ang dumating. Nakita ng taong dumating si Given. Ang taong matagal nang nagpupumilit ay tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya, natuklasan niyang nakahiga siya sa isang malaking kama. Buhay pa siya. Ito ay isang sentro para sa mga buntis. Nang magising si Given, nakahinga ng maluwag ang lahat ng nagdadalang tao. Sabi nila kay Given, magpahinga na lang daw siya roon at hintayang gumaling ang sugat niya bago umalis. Pero hindi na kayang magtagal ni Given doon kahit isang minuto. Ang nasa isip niya lang ay makauwi agad at makita si Kristen. Sinubukan siyang kumbinsihin ng doktor na manatili para tumulong sa mga nagdadalang tao na malapit ng manganak. Pero nagpumilit pa rin si Given na umuwi hanggang sasabihin sa kanya ng doktor na naputol ang binti niya. Doon lang natahimik si Given, pagkatapos ay itinaas ng doktor ang kumot. Tiningnan ni Given ang kanang paa niya, kalahati na lang ito. Habol hiningang humihinga, tapos nahimatay. Sa kalagitnaan ng gabi, ginaising si Given ng isang babae. Sinabi ng babae sa kanya na bumalik na siya sa kabong iyon, pero wala na raw doon si Kristen. Hindi naniniwala si Given, kahit naka-wheelchair, gusto niyang bumalik para tingnan. Pero paglabas pa lang niya ng pinto, nakasalubong niya ang isang buntis na nangangailangan ng tulong sa gitna ng nyebe. Wala siyang magawa, ang pagiging matulungin ang kahinaan niya. Sa kabila ng malakas na hangin at nyebe, dinala ni Given ang nahimatay na buntis pabalik sa sentro ng tulong. Sa mga sumunod na araw, isa-isang nanganak ang mga buntis. Hindi kayang mag-isa ng doktor. Hindi makaalis si Given, hanggang sa manganak na ang lahat ng mga buntis na malapit ang due date. Saka ka palang nagkaroon ng oras para bumalik sa bahay na gawa sa kahoy. Pero wala nang tao roon. Maalikabok ang mesa at may isang compass. Ang magkasamang nagtulungan ay nagkahiwalay. Nawala sa isa't isa sa araw ng pagtatapos, at malayo ang muling pagkikita. Hinihiling na lang ni Given na sa susunod na yugto ng buhay ni Kristen, makahanap siya ng makakasama. Lumipas ang matinding lamig, dumating ang tag-init. Si Kristen, na gumala sa loob ng isang taon, ay nagising dahil sa isang musika. Sa sobrang tensyon, agad na tumayo ang bata at binunot ang kanyang punyal,
papalapit sa taong iyon. Hindi niya inaasahan na mabilis ang reaksyon ng isa, humarap at binunot ang baril, itinutok kay Kristen. Nang makita niyang isang babae pala ang dumating, unti-unti siyang kumalma at inabutan ang bata ng malinis na tubig. Dahil sa gutom at uhaw, hindi na nag-isip pa si Kristen at ininom ang tubig hanggang sa maubos para pakalmayan ang kanyang sarili. Nagpakilala ang babae at sinabing Sarah ang pangalan niya. Siya raw ang pinuno ng isang naglalakbay na banda habang nag-uusap sila. Tila gustong-gusto ni Sarah ang mayabang na batang ito. Sabi niya kay Kristen, ang banda ang tahanan niya. Isang kisap mata, 20 taon ang lumipas, at lumaki na ang batang babae. Bilang miyembro ng banda at aktres, masayang-masaya si Kristen dito. Marami siyang nakilalang bagong kaibigan at katrabaho. Pero ang sakunang iyon ay talagang isang malaking dagok. Ilang daang taon ng paghihirap, isang gabi lang, bumalik sa panahon ng bato. Ngayon, karuwahe na ulit ang gamit, hindi na kotse. Ang mga bagong henerasyong ipinanganak pagkatapos ng sakuna, hindi na marunong gumamit ng cellphone. Si Alex ay isa sa kanila. Bata pa lang siya, nakatira na siya sa banda dahil si Kristen ang nagpalaki sa kanya. Hindi sila magkadugo, pero higit pa sa magkadugo ang turingan nila. Habang pinagmamasdan si Alex na masigla at kaibig-ibig, bahagyang nagugunita ni Kristen. Ang unang taon pagkatapos ng sakuna. Ilang beses niyang tinawagan ang kanyang mga magulang, ngunit walang sumasagot. Ang mga mensaheng ipinadala niya ay parang lumubog sa kailaliman ng dagat. Sa pag-aalala at pagsisisi, sa wakas ay nakatanggap din ng liham si Kristen mula sa kanyang mga magulang. Ilang linya lamang na tuluyang nagpabago sa kanya bilang isang ulila. Lumabas na ang mga magulang ni Kristen ay pumanaw ilang araw lamang pagkatapos ng araw ng paghuhukom. Ipinadala ng iba ang mensahe, pero buti na lang at nariyan ang magkapatid na given para kay Kristen. Nakatulong sila para unti-unti niyang malampasan ang sakit. Ngayon, itinuturing na ni Kristen si Alex na parang pamilya. Pero habang lumalangoy si Kristen, biglang nawala si Alex. Nag-alala si Kristen at hinanap siya kung saan-saan hanggang sa natagpuan niya si Alex sa kabilang pampang ng lawa. Kausap ni Alex ang isang lalaki. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Kristen, agad sinabi ng lalaki na wala siyang masamang intensyon. Isa siyang tapat na tagahanga ng banda. Dahil sa sinseridad ni David, itinago na ni Kristen ang kanyang patalim. Matapos ang ilang usapan, nakita ni David ang tato sa pulso ni Kristen. Nagtataka siya at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang mga simbolo na iyon. Kalmadong sinabi ni Kristen na ito'y pag-alala sa mga taong pinatay niya. Habang nakatalikod si Kristen at handa nang umalis, biglang sinabi ni David ang isang kakaibang pangungusap para sa isang halimaw. Tayo ang mga halimaw. Agad na pinigilan ni Kristen, dahil pamilyar siya sa mga salitang ito. Ang mga salitang ito ay nagmula sa comics na Station 11, na paborito niya simula pagkabata, at isa pa, ang comics na ito ay ang nag-iisang kopya na ng guro, binigay sa'yo sa buong mundo, isa lang. Simula nang dumating si David, nakaramdam si Kristen ng kaunting pagkabalisa. Sa gabi, tumutugtog ang banda gaya ng dati. Ang kahanga-hangang pagtatanghal ni Kristen ay tumanggap ng masigabong palakpakan. Pagkatapos ng pagtatanghal, nakita ni Kristen si David sa malayo. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan na ibinunyag ni Kristen ang kasinungalingan ni David. Hindi siya totoong tagahanga ng banda. Ngunit gusto pa rin ni David na manatili sa banda. Sinasabi ng kutob ni Kristen, si David ay isang napakadelikadong tao, Kristen, at itinuturing niyang pamilya ang banda. Huwag mong hayaang may mangyaring anumang insidente. Direkta niyang tinutukan ng patalim sa leeg si David, pero hindi natakot si David. Muli pa siyang nagbanta kay Kristen, gusto niyang patayin ang lahat ng miyembro ng banda. Siguro hindi alam ni David na ang mga taong ito ay ang limitasyon ni Kristen. Sino mang manakit sa kanila, mamamatay. Pagkatapos, sinaksak ni Kristen si David ng eksakto at malakas. Nang makita niyang nagpupumiglas si David, natakot si Kristen at tumakas. Kinabukasan, nang bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen. Doon, isang patak na lang ng dugo ang natira at si David na sugatan ay agad nang dinala para sagipin. Palaging iniisip ni Kristen na ang istasyon 11 na ibinigay sa kanya ni Arthur ay ang nag-iisang kopya. Ngunit hindi niya alam na may dalawang magkaparehong comics. Ang acting teacher ni Kristen ay si Arthur. Nagkataong nakilala ang comic artist na si Mirana sa pamamagitan ng walang tigil na panliligaw ni Arthur. Mabilis silang nahulog sa isa't isa, ngunit ang kaligayahan ay laging panandalian.
Bilang isang malaking bituin, si Arthur ay may maraming usap-usapan tungkol sa pag-ibig. Noong una, akala ni Mirana na normal lang yun sa isang artista. Basta't sigurado siya sa kanyang pwesto, hindi na makakaagaw ang ibang babae. Sayang lang, minamaliit ni Mirana si Arthur. Hindi lang pala siya nakikipag-usap kay Elizabeth, kundi ipinakita pa niya rito ang hindi pa tapos na comics niya. Kaya nagkaroon silang dalawa ng mainit na pagtatalo. Nagreklamo si Arthur na nakakulong lang si Mirana sa kanyang kwarto at nagdo-drawing ng comics. Wala raw itong kahit anong pagmamahal. Dagdag pa ni Arthur, si Mirana, hindi niya kayang tapusin ang comics mo. Kayang tiisin ni Mirana ang panloloko ni Arthur, pero hindi niya kayang tiisin na suran siya nito. Kaya sa galit niya, sinunog niya ng tuluyan ang opisina. Iniwan niya ang manlolokong si Arthur bago ang katapusan ng mundo. Sa wakas, natapos ni Mirana ang Station 11. Dinala niya ang bagong labas na libro para hanapin si Arthur, para magkita silang magkaibigan at para patunayan sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, isa ng ama si Arthur. Napagdesisyonan niyang ipasa ang comics sa kanyang anak. Bilang regalo, narinig ni Mirana at ibinigay kay Arthur ang isang bagong libro. Hindi pa nabubuksan, kaya sa totoo lang, may second comic si Arthur. Ang isa ay ibinigay sa estudyanteng si Kristen, at ang isa pa ay ipinadala sa anak niyang si Taylor. Kaso nga lang, kasi simula pa lang ni Mirana na isulat ang pinakagusto niyang comics. Nang dumating ang katapusan ng mundo at namatay si Arthur sa natural na sakuna, naglagay ito ng tuldok sa kanyang maligalig at mapagpalayaw na buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi alam ni Kristen. Lumipas ang 20 taon, nakalimutan na ang nakaraan. Noong araw na iyon, tumugtog ang banda gaya ng dati. Napulot ni Alex ang isang sulat kamay na pamphlet. Doon ay iginuhit ang larawan ni David at mariing itinuturo na isa siyang propetang kulto. Dalubhasa sa pag-akit ng mga bata, hinihikayat ang isang grupo ng mga bata na sumunod sa kanya. Dalubhasa sa paggawa ng mga bagay na labag sa lipunan. Nagulat si Alex at agad na ipinagbigay alam ito kay Kristen. Nang makita ni Kristen ang mga slogan ng kulto sa pamphlet, ang unang pumasok sa isip niya ay ang Station 11. Ang mga slogan na ito ay nagmula sa comics na iyon. Iniisip ni Alex na maaaring hindi lang isa ang kopya ng comics. O baka naman nawala yung comics ni Kristen. Sabi ni Kristen, isa lang daw ang kopya nun, at itinago niya raw sa silid-aklatan ng dating pinuno. Pinuntahan ni Jill para kumpirmahin kung nandoon pa yung comics. Agad na hinanap ni na Kristen, Sarah, at iba pa si Jill. Matapos magretiro sa banda, namuhay ng tahimik si Jill sa isang maliit na bayan na hindi kalayuan. Matagal nang hindi nagkita, masiglang kumaway ang lahat kay Jill mula sa malayo. Pero pinaandar ni Jill ang sasakyan at sinabihan silang bumalik agad. Lumabas na pala na pa ng mga bomba at tao ang paligid ng bahay ni Jill. At ang may gawa ng lahat ng ito ay ang kultong propeta, si David. 1 taon na ang nakalipas, pumunta si David dito para hikayatin ang anak ni Jill na magtanim ng mga bomba. Para daw maghanda laban sa baliw na anti-social na ito. Nang marinig ni Alex na kanidnap ang anak ni Jill, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at tumakbo sa minahan papunta kay Jill. Parang gustong lumabas ng dibdib ang puso ng lahat. Halos mamatay na kami sa gulat dahil sa ginawa ni Alex. Buti na lang at hindi natapakan ni Alex ang mina. Sa party, nagsumbong si Jill sa lahat na hindi lang daw kanidnap ng demonyong David ang kanyang apo, kundi pati na rin ang 4 pang bata sa bayan. Kinakabahan si Kristen dahil dati naman nagkausap ng sarilinan si Alex at David. Kinabukasan, palihim na pumasok si Kristen sa silid-aklatan ni Jill. Madali niyang nahanap ang comics na itinago niya sa drawer ng mesa. Kung nandito pa ang libro, saan galing ang mga kakaibang sinabi ni David? Pagbalik sa kwarto, tinanong ulit ni Kristen si Alex tungkol noong araw na iyon sa tabing lawa. Sinabi ni David kay Alex na ikinwento niya kay Kristen ang lahat. Sinabi ni David sa kanya na umalis sa banda, at pumayag si Alex. Sa pamamagitan ng panghihikayat, nagtakda silang 2 ng oras para umalis. Pero sa araw ng kanilang pag-alis, hindi sumipot si David. Siyempre, hindi sinabi ni Kristen kay Alex na nasaksak niya si David. Hindi sinasadya ni David na guluhin ang kanilang plano. Sa gabing iyon, nagmungkahi si Alex ng mas nakakabaliw na ideya. Gusto niyang sumakay ng kabayo sa minahan. Hindi ba't parang sumasayaw sa ulo ng kamatayan? Agad tinanggihan ni Kristen si Alex na sadyang suwail at matigas ang ulo. Lalo siyang nagmatigas at nagpas siyang labanan si Kristen. Sa gitna ng paglalaban, nagkunwaring sisuko si Alex, pero pagtalikod niya, sumakay siya sa kabayo papunta sa minahan.
Nakaramdam ng di maipaliwanag na takot si Kristen at balak siyang habulin. Pagbukas ni Alex ng pinto, nakita niya ang isang bata sa pasilyo. Bukod pa rito, may nakakabit na bomba sa katawan nito. Agad siyang hinabol ni Kristen, pero huli na ang lahat. Sa mismong sandali ng pagsabog, naalala ni Kristen ang banta ni David. Gusto niyang mawala kay Kristen ang lahat, kasama na si Alex. Pinuno at lahat, pero hindi pa rin nagmamature si Kristen dahil sa pagkawala ng mga magulang, pagkawala ni Given. Noong taong iyon, lumabas si Given para maghanap ng libro. Hanggang kinabukasan, hindi na siya nakita. Sumikat na ang araw. Narinig ni Kristen ang ingay sa labas, kaya tumakbo siya palabas ng bahay. Sa gitna ng nyebe, walang tao. Ang natira na lang ay ang comics, na hinanap ni Given, at ang nagpasimula ng lahat ng trahe. Diyan na nagmula sa kakilakilabot na apokalipsis na iyon, kasama na si David na kinamumuhian ng lahat. 20 taon na ang nakalipas, si David ay isang mabait na bata sa tabi ng kanyang ina. Oo, ako nga ang anak ni na Arthur at Elizabeth. Si Taylor ay isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ang kanyang mga magulang ay mga sikat na bituin, sayang lang at nasalanta si Taylor ng katapusan ng mundo. Nang sumiklab ang trangkaso, natrap sina Taylor at Elizabeth sa airport. Gumuho ang mundo, nawala ang kaayusan. Ang lahat ay naguguluhan at natatakot. May mga nanloloko pa. May mga may masasamang balak. Isang eroplano mula sa lugar na may sakit ang unti-unting lumapag. Turing ng lahat sa eroplanong iyon ay pugad ng sakit. Huwag hayaang bumaba ang sinumang pasahero. Hayaan silang mag-isolate sa loob ng eroplano. Nang magsimula ang katapusan ng mundo, medyo komportable pa rin ang mag-ina na sina Elizabeth. Nakilala nila ang matalik na kaibigan ni Arthur na si Clark sa airport. Sa pangangalaga ni Clark, hindi man lang naramdaman ni Taylor ang katapusan ng mundo. Sa ika-12 araw ng pagkakulong sa airport, natanggap ni Taylor ang regalo na ipinadala ng kanyang ama na si Arthur. Ito ang comics na Station 11, na para sa amang ito na si Arthur. Parang walang pakialam si Taylor kahit kaharap niya si Taylor. Pinapanatili ni Elizabeth ang magandang imahe ni Arthur. Sinasabi niyang mabuting asawa at ama siya. Pero ramdam pa rin ni Taylor na babaero ang kanyang ama. Walang pakialam sa pamilya. Pero kahit ganun, si Taylor pa rin. Umaasa na si Arthur ay katulad ng sinasabi ni Elizabeth, na isang mabuting ama na nagmamahal sa kanya, katulad ni Kristen. Mabilis na nabighani si Taylor sa comics noong gabing nagtago siya para magbasa nito. Biglang napansin na may lumabas mula sa eroplano. Sa kabilang panig, inilabas ni Taylor ang taong iyon at ibinalik sa malaking bulwagan. Umaasa siyang mailigtas ang buhay nito, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng pagkatakot sa lahat. Sinubukan ni Taylor na ipaliwanag sa lahat na hindi may sakit ang taong ito. Marahil ay may iba pang mga nakaligtas sa labas ng airport. Gayunpaman, ang mga tao sa malaking bulwagan, para protektahan ang kanilang sarili, ay direktang nagpaputok ng baril, at bumagsak ang lalaki sa lupa. Tumalsik ang pulang likido sa mukha ni Taylor. Nangilabot siya at natulala sa nakikita niya. Malinaw na hindi ito katanggap-tanggap para sa isang batang 7 o 8 taong gulang na tanggapin ang binhi ng trauma noong bata pa. Mula noon, malalim na itong naitanim sa puso ni Taylor, pero bago pa siya makapag-react, sapilitang isinakay ang mag-ina sa isang maliit na eroplano para ihiwalay. Sa loob ng 42 araw, hindi lumabas si Taylor ng eroplano kahit isang hakbang. Sa ika-50 araw pagkatapos ng apokalipsis, naghanda si Clark na magtayo ng isang museo. Sa loob ng radio room ng airport, itinatala ang mga nagawa at karangalan. Noong nakaraan ng sangkatauhan, nang kausap ni Elizabeth, pinag-usapan ninyo si Arthur. Walang tigil magsalita si Clark, parang makinang, at nagrereklamo tungkol kay Arthur. Ibinunton pa niya ang galit niya kay Taylor, pero hindi nila napansin. Hindi nakamute ang mikropono sa broadcasting room, walang nakaligtaan ni isang salita, at narinig lahat ni Taylor. Kasabay nito, gumuho ang magandang imahe ng kanyang ama. Nalaman din ni Taylor na isa siyang batang kinamumuhian. Unti-unting naging baluktot ang kanyang isipan, at sa huli, gumawa ng isang nakakatakot na desisyon. Sa hating gabi, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Taylor sa broadcasting room. Bahagyang paos ang boses niya nang sabihin kay Clark na babalik na siya sa kamatayan. Walang nag-akala na tatakbo si Taylor papasok sa eroplanong puno ng mga bangkay. Handa nang sunugin ang eroplano at magpaalam sa mundo. Nang malaman ni Elizabeth ang balita, buong tapang siyang tumakbo papunta kay Taylor. Sa kasamaang palad, huli na siya. Sumiklab ang apoy sa eroplano at tuluyang sumabog. Akala ng lahat, namatay na si Taylor doon, pero sa isang sulok na walang nakapansin.
Kalmado lang si Taylor na pinapanood ang maingay na grupo, mag-isang binitbit ang bagahe at tahimik na umalis. Siguro dahil sa lahat ng pinagdaanan niya noong bata pa, sinira ang pagiging tapat at dalisay ni Taylor. Dahil dito, mula sa isang inosenteng bata, unti-unti siyang naging kultong propeta na si David. Si Kristen at Taylor ay magkasalungat. Ginugol ni Taylor ang kanyang buhay para pagalingin ang kanyang pagkabata, habang ginamit naman ni Kristen ang kanyang pagkabata para pagalingin ang kanyang buong buhay. Matapos umalis si Alex sakay ng kabayo, nawalan ng kontrol si Kristen at naghanap kung saan-saan. Hindi niya napigilan ang bata na pasabugin ang granada. Dahil dito, namatay si Jill sa pagsabog. Hindi niya kayang mawala pa si Alex. Sa gitna ng tensyon, naalala ni Kristen ang unang beses na nawala si Alex. Noon, bata pa lang siya, 8 taong gulang. Dahil sa pagkahilig sa pagbabasa ng comics, nawala niya si Alex na kapupulot pa lang niya. Buti na lang at hindi nawala si Alex, itinago pala siya ng dating pinuno, si Jill. Nang yakapin ni Kristen si Alex, pakiramdam niya ay nabawi niya ang nawala sa kanya. Ipinangako niya na hindi na siya magbabasa ng comics. Para hindi na maantala ang pag-aalaga kay Alex, isinuko ni Kristen ang aklat na Station 11, na lagi niyang kasama. Itinago niya ito sa silid-aklatan ni Jill. Pero ngayon, nasa bingit ng kamatayan si Alex. Nag-aalala si Kristen na baka talagang nalinlang si Alex ni David. Sa matinding takot, hindi niya napansin na nasugatan din siya. Hanggang sa pinaalala ng kasama niya, sakalang napansin ni Kristen na may malaking sugat siya sa braso. Sa sandaling iyon, nakita nilang nagliliyab ang apoy sa malayo. Tumakbo si Kristen at nagulat nang makita sa lupa ang mga libingan ng mga miyembro ng banda. Gustong ipahamak ni David ang lahat ng miyembro ng banda. Dahil sa malaking pagsabog, nawalan ng pag-asa ang buong banda, lalo na ang leader na si Sarah. Buti na lang at hindi sumabog si Alex sa minahan. At hindi rin siya nalinlang ni David na umalis. Tapos pagkatapos ng isang gabing paglilibang, bumalik ulit sa banda. Sa wakas, nakahanap din ng kaunting kapanatagan si Sarah. Patuloy pa rin siyang nagpapaputok ng senyales sa langit. Una, para alalahanin si Jill. Pangalawa, para ipaalam kay Kristen. Nakita ni Kristen ang senyales, alam niyang ligtas si Alex. Sa wakas, mapapanatag na siya, pero hindi niya balak makipagkita sa banda. Gusto niyang hanapin ng mag-isa si David, puksain ang salot na ito. Tanging kung siya mismo ang papatay kay David, doon lang siya mapapanatag. Kakaalis pa lang ni Kristen, nagkaproblema na ang banda. Isang tao na nagpakilalang mula sa Museo ng Kabihasnan ang nagpadala ng imbitasyon. Inimbitahan ang banda para tumugtog, pero ang totoo, 2 beses nang tinanggihan ni Sarah ang imbitasyon ng musyong ito. Pero sa pagkakataong ito, may dala pang baril ang 2 lalaking ito. Sa harap ng baril, napilitan si Sarah na pumayag na pumunta sa Museo ng Kabihasnan. Bago umalis, hindi niya nakalimutang mag-iwan ng senyales kay Kristen. Sinundan ni Kristen ang maputik na daan papasok sa loob ng gubat para maghanap. Nang malapit na siyang lumabas ng gubat, hinarang siya ng ilang bata. Nagpakilala ang mga bata bilang mga taong dagat. Naintindihan agad ni Kristen, sila ang mga batang sundalo ni David. Kumuha ang isang bata ng liham na imbitasyon na iniwan ni Sarah, para sa kanya, kung saan nakasaad ang pupuntahan ng banda. Pagkatapos, dinala si Kristen sa tirahan ni David. Pagkakita pa lang kay David, agad na itinutok ni Kristen ang kanyang punyal sa leeg niya. Pero kalmado si David. Sinabi niya kay Kristen na nabihag ang banda. Dinakip sila ng mga tauhan ng museo. Ngayon, nag-alok si David na makipagtulungan. Gusto niyang makipagsanib puwersa kay Kristen para makapasok sa museo. Noong una, ayaw maniwala ni Kristen kay David hanggang sa makita niya ang salamin na iniwan ni Sarah. Kakasya ko palang makipagtulungan kay David. Isang grupo ng mga matatapang ang umalis. Sa gabi, huminto ang lahat para magpahinga. Pinapanood ni Kristen si David at ang mga bata na nagkakatuwaan. Hindi ko maisip na siya pala ang propeta, isang masamang kulto. Kinabukasan, nagpatuloy ang ilan sa paglalakbay. Hindi inaasahan, sa gitna ng daan ay inatake sila. Isang lasong palaso ang dumaan sa harap ni Kristen. Nagkagulo ang mga bata. Kahit magaling magtapon ng kutsilyo si Kristen, marami ang kalaban. Hindi nagtagal, napaligiran siya at nawalan ng malay. Nang damilat muli si Kristen, nakita na naman niya ang sarili niya. Noong bata pa si Kristen, ipinahiwatig niya na tinamaan siya ng nakamamatay na lason. At nagkataon namang mayroon akong panlunas na kailangan niya. Para makuha ang panlunas, sinundan ni Kristen si Batang Kristen sa loob ng gubat. Natuklasan niya ang isang kakaibang pinto.
Nakita niya ang lason na kumakalat sa palso ni Kristen, pero pumasok pa rin siya. Sa harap niya ay isang madilim at pamilyar na kapaligiran. Bumalik siya sa bahay ni Frank noong unang taon ng pagtatapos ng mundo. Gusto ni Kristen siyang batiin, pero sa kasamaang palad, hindi siya nakikita ni Given at Frank. Tanging si batang Kristen lang ang nakakaramdam sa kanya. Sa totoo lang, noong una, hindi tinanggap ni Frank si Given at Kristen. Tumawag ang kapatid niya, sinabing kailangang mag-quarantine si Given. Nasabi ni Frank na hindi pwede. Pilay siya at may masamang bisyo pa. Sanay na siyang mag-isa ng matagal, pero nang kumatok si Given, pinagbuksan pa rin siya ni Frank. Halos lahat ng paglamang ni Frank ay para kay Kristen. Kahit pagdating sa mga magulang ni Kristen, Espanyol ang ginagamit niya na hindi naman naiintindihan ni Kristen. Ayaw niyang malungkot o masaktan si Kristen. Nang araw na iyon, hindi sinasadyang nakita ni Given ang heroin ni Frank. Nagagalit niyang pinayuhan ng kapatid na huwag pabayaan ang sarili dahil may bata pa silang dapat alagaan. Pero ang sitwasyon sa labas ay lalong nakakadismaya. Ang kawalan ng kuryente at tubig, at ang matinding lamig, ay halos sumire sa lahat ng pag-asa ni Frank. Pero para mapasaya si Kristen, matyaga pa rin si Frank na makinig sa kanyang mga kwento. Nakikipag-ensayo pa nga siya ng dula kasama niya para mawala ang ginaw. Nakikinig sila ng musika at sumasayaw sa sala. May isang sandali na naramdaman ni Kristen na basta't kasama niya si Frank at Given. Kahit ang katapusan ng mundo ay hindi gaanong nakakatakot, gayunpaman, hindi nagtagal ang saya. Unti-unting nauubos ang pagkaing itinago nila. Sinusubukan ni Given na lumabas para maghanap ng mga gamit, pero gusto ni Frank na manatili na lang sa loob. Madalas na nagtatalo ang magkapatid dahil dito. Naiinis si Given at nauubusan na ng pasensya, kaya nagiging mainitan ang ulo niya. Para makahanap ng kahit kaunting pag-asa na makaligtas, hindi pinansin ni Given ang gusto ni Frank. Nagdesisyon siyang lumabas mag-isa para maghanap ng pagkain, pero sinabi ni Kristen na may isa pang eksena ang dula na ginagawa niya. Kapag natapos na ang huling eksena, haharapin na nila ang paghihiwalay. Nagmamakaawa si Kristen kay Frank na sumama sa kanila ni Given, pero kinausap ni Frank si Given sa wikang Espanyol. Hindi ka pwedeng umalis. Isa akong pabigat, baldado, at nahihirapang maglakad. Hindi kayang alagaan ni Given ng maayos ang dalawang tao ng mag-isa. Gusto niyang isama ni Given si Kristen para maghanap ng pag-asang mabuhay. Sa wakas, naunawaan ni Given ang puso ng kanyang kapatid. Matapos nilang itanghalang palabas, agad silang aalis. Habang nagtatanghal, biglang sumugod ang isang estranghero. Tiningnan ni Given ang lalaking may hawak na kutsilyo at sinabing kunin na lang nito ang gusto niya. Pero imbes, gusto nitong umalis silang lahat. Ang bahay ang pakay niya. Ayos lang kay Given dahil aalis na rin naman sila. Pero nagpumilit si Frank na manatili. Tila ba mayroon siyang ipinasya. Hinamon niya ang sumasalakay. Sinasabing hindi siya aalis doon. Nagpantang ang tainga ng sumasalakay at sumugod kay Frank. Ang punyal sa kamay niya ang nagbigay kay Frank ng nakamamatay na saksak. Bumagsak si Frank sa lupa at hindi na muling nakatayo. Tahimik na umatras si Kristen habang pinapanood ang lahat. Ito ang pinakamasakit na alaala niya. Alaalang nagsasabi sa kanya na ito ang huling palm niya kay Frank. Inihiga ni Given ang kanyang kapatid sa kama at inayos ang lahat. Dinala niya si Kristen palabas ng bahay, at pagbukas ng pinto, bumungad ang nyebe. Hindi alam ni Given kung nasaan ang kinabukasan. Ang alaala ay parang tubig dagat na maalat na unti-unting lumulunok kay Kristen. Hindi niya inaasahang makikita pa niya si Frank, bagamat isa na siyang limang lupa, lumuluhang nagpaalam si Kristen sa kanya. Marahil, ito na ang huling pagkikita nila. Sa isang iglap, nagising si Kristen mula sa kanyang panaginip. Natuklasan niyang nakahiga siya sa gubat at binabantayan siya ni David. Lumabas na matapos atakihin sa gubat, nagawa ni Kristen na pabagsakin silang lahat. Pero dahil sa lason, nawalan din siya ng malay. Ang lahat ng pinagdaanan niya ay panaginip lang. Dahil ito sa epekto ng lason matapos magising. Muling nagpatuloy sina Kristen at David papunta sa museo. Habang umiinom ang dalawa sa tabing ilog, isang armadong gwardya ang tahimik na lumitaw sa likod ni Kristen at nagsinungaling na pareho silang miyembro ng banda. Napupunta para makipagkita kay Sarah at sa iba pa. Naniniwala ang gwardya na totoo sina Kristen at David kaya nakapasok sila sa museo. At ang tinatawag na museum ito ay ang airport noon. Ang namamahala rin ay ang dating kakilala na si Clark, pagkatapos ng 20 taon ng pag-unlad at pagbabago. Ang airport ay naging isang maliit na komunidad. Si Clark, bilang pinuno, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang puso at kaluluwa dito.
lalo na sa museong itinayo niya sa loob ng 20 taon. Si Elizabeth ay bumalik na rin sa kanyang dating trabaho, siya mismo ang pumilit sa bandang Langay-Langayan na pumunta rito. Ngunit bago magtanghal, ayon sa kaugalian, pinaghihiwalay muna ni Clark ang lahat ng miyembro ng banda. Medyo hindi ito ikinatuwa ni Elizabeth dahil tapos na ang katapusan ng mundo, 20 taon na ang nakalipas. Hindi na kailangan ng paghihiwalay sa puntong ito. Dumating ang mga gwardya para ipaalam na nahuli nila ang 2 taong hindi nila kilala. Nagdesisyon si Clark na siya mismo ang mag-interoga para kumpirmahin kung miyembro ng banda sina Kristen at David. Hiningi ni Clark na mag-improvise sila ng isang bahagi. Sa harap ng panggigipit ni Clark, may naisip si Kristen. Sinabihan niya si David na makipagtulungan sa kanya sa pagganap ng nilalaman sa Station 11. Tutal, tungkol naman sa mga linya sa comics na iyon. Pareho silang pumasa sa pagsusulit ng higit pa sa inaasahan. Lalo na ang mahusay na pag-arte ni Kristen, lubos na nabighani si Clark. At sa buong pagtatanghal, tahimik na nagmamasid si Elizabeth mula sa likod. Iba siya kay Clark, ang kanyang mga mata ay lubos na nabihag ni David. Ang lalaking ito ay palaging nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parehong kakaiba at pamilyar pagkatapos nilang pumasa sa pagsusulit. Nakilala ni Kristen ang mga miyembro ng banda gaya ng inaasahan niya. Pagkatapos ng ilang araw, labis silang nasa sabik. Isa-isa silang niyakap ni Kristen para batiin, pero napansin niyang kulang ang isa. Nang tanungin ni Sarah, ang pinuno ng grupo, nalaman niyang inatake raw sa puso si Sarah pagdating dito. Ginagamot daw ito sa paliparan, pero hindi sila pinapayagan ni Clark na dalawin ito. Labis itong ikinainis ni Kristen dahil pakiramdam niya ay nakakulong sila. Kailangan daw nilang umalis agad para makatakas sa panganib. Pero para sa iba, maganda naman daw ang pamumuhay dito. Hindi lang daw sila panatag, may banyo pa sa loob ng bahay. Sa pagkakataong ito, kumampi naman si Alex sa kalaban ni Kristen. Palagi mong pinupuri si Elizabeth, na si Elizabeth daw ang nagbigay sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa naranasan. Ito ang nagtulak kay Kristen na itanong sa lahat kung sino ba talaga si Elizabeth. Anong klaseng background meron siya at napapasunod niya ang isang matigas na ulo na si Alex. Ipinaalala ng kasama ni Kristen na si Elizabeth ay dating asawa ni Arthur. Dito na napagtanto ni Kristen na si Elizabeth pala ang asawa ni Arthur. Nagdesisyon si Kristen na manatili muna, kahit man lang makita si Sarah bago umalis. Sa gabi, tahimik na bumangon si Kristen para hanapin si Sarah sa dilim. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si David sa daan. Dinala siya ni David sa isang lihim na daanan sa pamamagitan ng isang aerial bridge. Tapos itinuro pa niya kay Sarah ang kanyang kwarto bago maghiwalay si David para makipagkita kay Kristen sa skywalk. Dumaan si Kristen sa ventilation shaft at gumapang papunta sa kwarto ni Sarah. Nagkita silang dalawa sa kisame. Balak ni Kristen na isama si Sarah, pero napagtanto ni Sarah na malapit na siyang mamatay. Ayaw niyang maging pabigat kay Kristen, lalong ayaw niyang maging pabigat sa banda. Nagbilin siya kay Kristen, pagkatapos ng performance, paalisin mo ang banda, pero bago yun, huwag mong ipaalam na malala na ang sakit ko. Umiiyak na pumayag si Kristen at tahimik na umatras. Nakaramdam siya ng isa pang mahalagang tao sa buhay ko ang unti-unting lumalayo. Pagdating sa bahay, hinihintay nga ni David si Kristen sa skywalk. Magkasunod silang tumalon mula sa skywalk. Paglabas sa bakod, hindi inaasahang nakita ni Alex ang eksenang ito. Ngunit isinumbong niya ang kinaroroonan nila kay Elizabeth. Dinala ni David si Kristen sa harap ng eroplanong sinunog niya noon. Matapos ang sunog na iyon, ilang piraso na lang ang natira sa eroplano. Sa totoo lang, ang eroplanong iyon ay palaging bangungot ni David. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa airport noon. Hindi ko makakalimutan ang mga namatay, lalo na ang mainit na dugong tumalsik sa mukha ko. Lalo na pagkatapos kong umalis ng 20 taon. Hirap na hirap ako sa mga akusasyon ni David. Sa wakas, nalaman ni Kristen na ako ang anak ng guro. Gabi na nang bumalik si Kristen sa tinitirhan ni David. Sinunog naman ni David ang mga labi ng eroplano sa apoy. Tumakbo si Elizabeth. Nawala ang pakiramdam ng pagiging estranghero. Kinumpirma niya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang kanyang anak, Taylor. 20 taon ng pananabik na hindi pa naipapahayag ay pinutol ni Clark. Nang makita ang 2 taong sabik sa harap niya, agad na tumanggi si David na tanggapin sila. Hindi niya inaasahan na magagalit si Clark at sisihin siya, na hindi raw nagpaalam si David, kaya nagdusa si Elizabeth sa loob ng 20 taon. Ngunit bago pa matapos ni Clark ang kanyang sinasabi, pinaganya na ni David ang aparato sa kanyang kamay. Kasabay ng malakas na pagsabog, ang museo sa malayo ay natupok ng apoy.
Ang 20 taong pagsisikap ni Clark ay naging abo. Gayunpaman, ang pagsabog na ito ay hindi nagdulot ng malaking pagyanig. Maliban kay Clark na walang baalang tumakbo sa lugar at napaso. Ang iba ay inakala lang na nakarinig sila ng pagsabog. Sa wakas, dumating din ang araw na makakalaya ang banda. Naisama na sa schedule ang pagtatanghal, pero lumalala naman ang sakit ni Sarah. Para pagalingin si Sarah at ang paso ni Clark, pinatawag ni Elizabeth ang isang doktor mula sa kalapit na isla. At ang doktor na ito ay si Given, na noalay kay Kristen. Makalipas ang 20 taon, si Given ay isa ng matandang pilay. Pagkatapos gamutin si Clark, nakarinig si Given ng mahinang paghinga sa likod ng screen. Sinundan ni Given ang tunog at natagpuan si Sarah na nanghihina. Hinihingalo na si Sarah. Kulang sa gamot si Given at hindi niya ito kayang iligtas. Ang kaya lang niyang gawin ay hawakan ang kamay niya para bigyan siya ng kaunting init at lakas ng loob. Sa huli, pumanaw si Sarah sa piling ni Given. Sa gitna ng pagtatapos ng mundo, wala nang hiling si Sarah, maliban sa isang habilin. Huwag ninyong sabihin sa banda na pumanaw na ako. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtatanghal kaysa sa lahat para pagkasunduin sina David at Elizabeth. Iminungkahi ni Kristen na magtanghal silang mag-ina. Bagamat medyo tumutol si David, sa huli ay tinanggap niya ang alok ni Kristen. Ang totoo, sa puso ni David, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang ina. Dahil siguro sa tagal nilang hindi nagkita, medyo naninibago sila sa isa't isa. Niyaya ni Alex si Kristen noong gabing iyon at sinabi niyang ayaw na niyang magpalipat-lipat. Gusto na niyang tumira ng permanente kahit 1 taon lang. Hindi siya napapayag ni Kristen. Matigas ang ulo ni Alex, kaya pumayag na rin siya. Kung maghihiwalay din lang sila, sana raw ay magtagal pa iyon. Hindi nagtagal, nagsimula na ang huling pagtatanghal. Naging matagumpay ang pagtatanghal ni David na puno ng emosyon, kahit walang gaanong kasanayan. Sa wakas, nagkaayos na rin sila ni Elizabeth. Sa pagkakataong ito, taos-pusong humihingi ng paumanhin si Elizabeth kay David dahil hindi niya ito naipagtanggol noon. Noong mga panahong iyon, umalis si David sa airport nang walang imik. Iniwan pa nga niya ang kanyang ina, at makalipas ang 20 taon, muling aalis si David. Sa pagkakataong ito, pinili niyang sumabay kay Elizabeth. Inimbitahan niya si Elizabeth na sumama sa kanya, at tumango si Elizabeth bilang pagsang-ayon. Sa wakas, nakabalik na si David sa piling ng kanyang ina. Makalipas ang 20 taon, sa wakas ay natagpuan din ni David ang pag-ibig na dati niyang nawala. Kasabay nito, natagpuan din ni Kristen ang kanyang pamilyang matagal nang noalay. Isang sulyap lang sa karamihan, Kristen, at sigurado siya na ang matagal na niyang hinahanap. Hindi makapaniwala ang dalawa na nagtitigan ng matagal. Dahan-daang lumapit si Given kay Kristen, na mas tahimik pa sa libong salita. Isang yakap lang ang nagpaliwanag ng lahat, ang pangungulila at pag-aalala sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, maikli lang ang kanilang pagkikita. Tapos na ang palabas, at malapit nang bumalik ang lahat sa kani-kanilang buhay. Sumakay si Alex para magpaalam kay Kristen. Gusto niyang sumama kay David at makasama ang mga bata. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Alex, biglang gumaan ang pakiramdam ni Kristen. Lalaki na ang mga bata, kailangan nilang piliin ang buhay na gusto nila. Hindi ito pamamaalam, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong magkita. Nagpaalam na rin si Elizabeth kay Clark, sumama siya kay David. Sa wakas, nakalabas na rin siya sa airport na bumihag sa kanya sa loob ng 20 taon. Mahaba pa ang daan sa unahan, laging may mga bagong bagay na kapana-panabik. Kasama ring umalis kay David ang isang grupo ng mga batang puno ng sigla. Habang pinagmamasdan ni Clark ang papalayong mga tao, bigla niyang napagtanto na talagang naging matanda na si Kristen, at si Given, sumusunod sa banda habang nag-uusap. Nagreklamo si Given na hindi madali ang buhay, lalo na ang magpalaki ng anak. Nagbalik tanaw silang dalawa sa nakaraan, nangangarap tungkol sa hinaharap, ngunit huminto nang dumating sa sangandaan. Kailangan ng umuwi ni Given, asawa na siya ngayon, ama na siya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa paglalakbay. Si Kristen naman, mayroon pang malawak at hindi tiyak na kinabukasan. Kailangan niyang sumama sa banda, magpatuloy sa paglalakbay. Tungo sa sarili nilang buhay, naghiwalay sila sa sangandaan. Nangako si Kristen na babalik ang banda kada taon. Ibig sabihin, may pagkakataon silang magkita ulit taon-taon. Pagkaalis ni Given, agad hinabol ni Kristen ang sasakyan ng banda. Siguro marami pang pagsubok sa hinaharap at marami pang mawawala, pero basta't laging nasa daan at may layuning tinutuntun, hindi nakakatakot ang pagkawala.